it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pumatol ako sa may asawa. 17 years old ako at 31 years old naman siya. Hindi ako magaling magkwento, pero susubukan ko. Ang hirap pala magmahal, no? Lalo na kapag natamaan ka na ng sobra. Tapos, alam mo na yung taong minamahal mo, may asawa at anak. Ano nga bang laban mo dun? Sabit ka lang naman. Itago niyo ako sa pangalang Ina. 17 years old na ako ngayon. Pero na-in-love ako sa isang lalaking 31 years old. Seryoso. Noong mga panahon na yun, may boyfriend ako. Itago natin siya sa pangalang Mamon. Okay naman kami ni Mamon noong April 2018. Masayang-masaya kami. Hanggang sa nakilala ko si VJ. Etong si VJ, medyo may katandaan na sa akin. Pero gwapo. Hindi mo mahalatang nasa 30 na siya. Napakabait niya sa akin. Kaya ako, na-fall. Kasi ang kulit-kulit din niya. Kaya mas lalo akong na-in-love sa kanya. Naalala ko pa, nung nakilala ko si VJ, birthday nun nung pinsan ko. Kawork kasi siya nung pinsan ko. Ipinakilala sa akin. Ang pakilala sa akin, walang asawa si VJ. Syempre, walang asawa, akala ko nun. Syempre, naging crush ko na. Parang naging slow-mo ang lahat nung nakilala ko si VJ. Kakwentuhan ko siya, para bang ang sarap-sarap niyang kasama. Then fast forward. Pagkatapos nung birthday ng pinsan ko, hinanap ko siya sa FB. Kasi hindi ko alam kung ano yung pangalan niya nun. Pero naunahan niya ako. Inad niya ako sa FB. Hanggang sa tumagal yung pag-uusap namin. Tapos, pinalitan ko na yung password ko sa Facebook para hindi malaman ng boyfriend kong si Mamon yung kalokohan ko. Hanggang tuloy-tuloy lang. Tapos, tiningnan ko yung account ni VJ. Napansin ko, may kasama siyang babae. Sa isip-isip ko, siguro kapatid niya yun. Tsaka yung cover picture niya sa FB, puro mga bagets. 3 bagets. Hanggang sa kinutuban na ako. Nalaman ko na nga na meron na siyang asawa at may mga anak na. Pero nung malaman ko yun at napatunayan ko yun, deadman na lang sa akin. Ang sabi ko na lang kay VJ, hindi magiging hadlang yun dun sa nararamdaman ko. Kaya nagtapat ako sa kanya. Sabi ko,
Gusto kita. At wala akong pake sa sasabihin sa akin ng ibang tao. Kung kabit na, di kabit na. Gustong gusto talaga kita eh. Natinanggap naman ni VJ. Tumagal ng 1 buwan yung relasyon namin. Hinihintay niya ako na umuwi galing Cavite. Tapos, magkikita kami noon. Magyayayaan kami mag-inom ng alak. Hanggang sa isang araw, nalasing kami. Tapos, may nangyaring hindi dapat mangyari. Pero wala naman akong pinagsisisihan doon. Lumipas pa ang mga araw, tuloy pa rin yung relasyon namin. Hanggang sa, nung pag-uwi ko ng Cavite, nahuli tayo. Nahuli na tayo ng asawa mo. Inopen niya yung account ni VJ tapos nag-chat sa akin si VJ na, "Good morning, Laham. Kain ka na. Breakfast. Miss na kita. Hintayin kitang umuwi. I love you, Laham." Ganyan pa yung text sa akin ni VJ. Tapos inad ako ng asawa niya at nakikipag-usap ng maayos. Ang hindi ko alam, hanggang dun na lang pala kami ni VJ. Kaya ayun, nakipag-iwalay na lang ako. Kahit mahirap. Kahit na mahal kita, VJ. Kaya lang wala akong magagawa. Umuwi na ako sa Maynila kasi enrollment na. Malapit sa school ko yung work ni VJ. Sinadya ko talaga para makita ko si VJ at gawing inspirasyon tuwing pumapasok sa school. Hanggang sa nalaman ko yung number ni VJ. Tinext ko siya, tapos nagkita kami. Tapos nung nagkita kami, niyakap ko siya ng sobra-sobra. Kasi na-miss ko nga siya ng sobra eh. Nag-sorry sa akin nun si VJ. Pagkatapos nun, hinatid niya ako sa bahay. At nagpaalam na siya. Then fast forward, pasukan na. Nag-text ako para kumustahin si VJ kasi iba na yung nararamdaman ko. Nangungulila na naman ako. Natataranta ako kasi tuwing nakikita ako sa labas ng trabaho mo, para bang wala na akong ibang napapansin. Ang tanging nararamdaman ko lang ay kilig at hindi takot. Inlababo pa din kasi ako kay VJ. Kaya lang, hindi nagre-reply si VJ sa text ko. Hanggang sa lumipas yung araw, nag-reply na siya. At sinundo niya ako sa school. Uwian na namin nun. At excited na akong makita siya. Kumain kami ni VJ. And then, inaya niya ako for the second time around. Oo, may naganap na naman na hindi dapat maganap. At some point, naisip ko sa pagkakataong yun na baka yun lang naman yung habol niya sa akin. Pero wala akong magagawa nun kasi tangang-tanga ako nun eh. Lumipas na naman ang araw, pasok sa school, uwi sa bahay, computer. Hanggang sa para bang hindi ako dinadatnan. Alam ko sa sarili ko na, ay wala to.
Irregular naman ako eh. Kaya lang nagkamali ako. Oo. Nabuntis ako ni VJ. Pero hindi ko sinabi sa kanya. Tuloy pa rin ang buhay. Pumapasok ako sa eskwelahan. Pero hindi naman nila nakahalata. Kaya lang sa katagalan, lagi na akong inaantok. At doon na nalaman ng professor ko. Tinanong niya ako kung sino yung tatay. Pero hindi ko sinabi. Kasi ayokong masira at lalong hindi ko kayang sabihin sa boyfriend kong si Mamon. Kasi baka kung ano yung gawin niya sa akin eh. Ang ginawa ko na lang, nakipag-iwalay na lang akong sa boyfriend kong si Mamon. Nanlamig na lang ako, tapos nakipag-iwalay. Then fast forward, September 2018. Nag-drop out ako sa school kasi nakipag-away ako. Tsaka maselan yung pagbubuntis ko dahil kay baby. Kaya lang, gusto ko naman talagang ituloy yung pagbubuntis ko. Pero nakunan ako eh. Iyak ako ng iyak nun. At nalaman bigla ng pinsan ko. Wala na akong choice. Umamin ako. Pero nagmakaawa ako sa pinsan kong yun na wag na lang niyang sabihin. Oo. Huwag na lang sabihin. Sa'yo at sa amin. Kaya hindi na lang namin sinabi kay VJ na buntis ako. Hanggang sa natanggap ko na kahit kailan hindi ka magiging akin. Oo. Hindi na lang nagparamdam si VJ. Fast forward. November 2018. Akalain mo ba naman, pinagtagpo kami uli ni VJ. Pero sa inuman. Nalaman ko na nagiinom kayo ng pinsan ko. Nagmamakaawa ako sa pinsan ko na makita kita, VJ. At ayun nga, nakita na nga kita. Na excited akong makita ka, VJ. Nakita ko sa mga ngiti mo sa akin na masaya ka din na makita mo ko. Nagkainuman tayo hanggang sa na-open ng pinsan ko na nabuntis mo nga ako. Nagulat ako sa naging reaksyon mo. Nagalit ka sa akin? Bakit daw hindi ko sinabi sa'yo na nabuntis mo ko? Ayokong sabihin sa'yo kasi una pa lang mali yun eh. Yung pinagpipilitan ko yung sarili ko kahit alam kong mali naman talaga. Mahal lang talaga kasi kita. Tapos sabi mo, kaya mong panindigan yun. Kaso huli na. Wala na siya. Kaya, humingi na lang ako ng sorry sa'yo. Sorry sa nangyari. Si baby din kasi yung mahihirapan nun. Malalaman niya din, nasabit mo lang ako. At hindi naman talaga siya legal. Tsaka una pa lang, nasira ko na kayo ng asawa mo. At sisirain ko na naman kasi
nabuntis mo ko. Kaya, mabuti na lang siguro yung nangyari. Na nawala na lang yung bata. Kaya mabuti na lang din na pinili kong manahimik at kimkimin lahat ng to para maging buuli yung pamilya mo. Kaya kung nakikinig ka man, VJ, gusto ko lang malaman mo na kahit papano ay namimiss na kita. Kumusta ka? Pero hindi na ako yung marupok katulad ng dati. Kaya na kitang tingnan sa mga mata mo. At siya nga pala, may baby na ako. Kaso, yung tatay, si pinsan, yung kawork mo. Siguro masasabi kong mahal pa din kita kahit 1 year ago ka nang wala sa akin. Hanggang dito na lang siguro yung secret file ko. Muli, ako si Ina at ito ang aking secret file.